Let the
pinagpalang umaga po. Nakakatuwang makita yung mga kabataan na ngayon ay nagagamit ng Panginoon. Sila na po yung mga nagpapawid, tumutugtog. Nakakatuwa po yan. Lalo na kayong mga magulang, nakikita nyo yung mga anak nyo nagagamit sa Panginoon. Sa maagang gulang. At sila yung susunod na henerasyon, hahakap pa. Okay. Yung palang computation ng DOE ay magkaiba. Kahit na bumubulusok na yung presyo ng langis sa world market. Ano na lang 67 na lang. 67, tapos bumagsak pa siya. Tapos tataas ngayon ng 3 piso sa Martes magtataas. Kaya maraming nagagalit saan daw binubuhan ng DOE yung kanilang computation. Parang pinapabawi talaga nila yung mga gas station ba? Sinasadya nila. Siyempre, mas mataas, mas malaki ang tax. Wala tayo magagawa. Kaya talaga. Anyway, tuloy pa naman yung pagbagsak. Sana nga bumalik na yung presyo doon sa pre-war, no? Bago nagka-gera. Okay, mamaya po ay may kukumisyon na kaming pastor sa Mabatang. Salamat po. After 2 years yata na walang pastor sa Mabatang, magtatalaga na po kami mamaya. Salamat sa mga panalangin. Si Pastor Mitch, Kuya Mitch Bugay, nag-asama po siya. Matagalan namin siya nakakasama. At matagal na rin member ng Kurani yun at Mabatang po sila. So isa na lang kong church at pag-pray natin na magkapastor, yung Sentro 1. Sentro 1. Si Pastor Isaac na nakatake, naalala niyo, hanggang ngayon nag-therapy, kalahating katawan pa niya talagang yung kanyang kamay at paa, mabigat pa rin. Pero bumalik na yung kanyang salita. Ang problema nga lang po sa salitang bumalik ay Ilocano ang bumalik. Kasi Ilocano po siya. At nasanay na lang ng Tagalog dito. Pero nakapagsasalita na ang bumalik yung Ilocano. Kaya pinag-pray pa namin, pinapalabas namin yung Tagalog. Mahirap po yung kasi. May magpastor siya, Ilocano, doon sa namin. Mahihirapan mo, kailangan pa lang interpretation. Bago. Isa pa, yung church sa Sentro 1 po ay halos 10 floor yung taas. Taas, kaya problema rin namin kung paano may aakyat si Pastor Isa. Kailangan pa natin magpagawa ng elevator dito para makaano siya. Kaya nag-pray na rin kami. Pag gumaling na lang siya, hindi gumaling, pero kung meron, sana. Pag-usapan din natin mamaya ito mga kapatid. Sabi ni Jesper ay talagang nilalanggam na nag-chat ka ako kahapon. So may sinasuggest, kung hindi sipakan, sabi naman ni Pastor Brian sa Sentro 1. Sa Sentro 1 nga naman, yung kawawang church doon. Maging blessing tayo bilang mother church. Bilang nanay ng mga simbahang maliliit, ay i-bless natin sila. Pwede rin siya sa iba. Basta mamaya pag-usapan po natin. Okay? Ano na po ngayon? July? Tama po ba? July, malapit na po ang Pasko. 6 na buwan na lang Pasko na. Sa ang bilis ng panahon. At nandito pa rin tayo sa temang sinimulan natin noong January, the year of abundance. Kasi meron tayong God of abundance, Diyos, na kung magbigay palagi, hindi sapat na, kundi sagana, palaging may lapis. Bukod doon, ating natuklasan mga kapatid, na ang lahat sa Diyos ay walang sukat, walang hanggan, unlimited. Kaya dito naman tayo, palagi tayo doon sa pagpanggap ng mga blessing. Palabas naman po tayo, kaya tayo pinupulo ay para mag-overflow. Naniniwala kayo doon? No? Kung ano man yan, no? Dapat mag-overflow tayo. Kung pinuno ka ng kagalakan, ay mag-overflow yung joy sa'yo. Kung pinuno ka ng kapayapaan, material na bagay, pag-ibig, ay lumabas yun sa'yo. Yun ang kalooban ng Diyos. So sa buong July, ito po yung bubunuin natin sa buong July, the abundance in every
good work. Gustong-gusto po ng Diyos, katulad niya, na maging katulad niya tayo. Kasi ang Diyos sumasagana sa mabuting gawa. Amen? Amen? Hindi reminder sa atin, maganda hindi lang sa maging reminder, kundi magawa talaga natin. Diretso na po ba tayo? Let us pray. Father God, salamat po muli sa linggong ito, napakaganda. Uupo po kami pagsasaluhan ng iyong salita. Wala po kami gustong masayang. Gusto po namin makatanggap ng revelasyon na magpapalakas sa amin, lalo pang magpapakilala sa iyo, sa amin, Panginoon, at lalo pang magbibigay sa amin ng apoy, Panginoon, upang magpatuloy sa buhay na ito na gumawa ng mabuti, magningning yung ilaw sa amin, yung liwanag sa amin, at makita ito ng mga tao sapagkat ito ang kalooban niya para sa amin. Salamat po sa mga anak kong nandito ngayon, nakarating po sila, hindi po sila napapagod, Panginoon, na makinig ng iyong salita, Panginoon, at magpasalamat sa iyo, sambahin ka palagi, at ibalik sa iyo ang kapurihan dahil mabuting Diyos po kayo, Panginoon. Salamat po, ngayon po umaga na ito, samahan niyo po kami sa iyong salita, in Jesus' name we pray, Amen. Okay, napatunayan natin na lahat sa Diyos ay sagana. Buong June, binuno po natin, July na ngayon, no? Mabot tayo ng part 5. Ito po, part 1 na tayo ngayon. Napatunayan na natin na lahat sa Diyos ay sagana. Ano yun, mga kapatid? Yung lahat sa Diyos ay sagana. Buhay. Ang Diyos, the God of life, nakatira sa iyo. Amen? Kaya yung life na yun, dapat mag-manifest sa atin, lumabas sa buhay natin. Ano pa? Yung pag-ibig niya, yung biyaya niya, ready na kayo? Yung kapayapaan niya, yung supply, palaging sobra, sobrang isda, sobrang tinapay, palaging may lapis. Yung galak, may joy, sabi niya, pag-aari ng Diyos yan. My peace I give unto you. My joy may remain in you. Puro may. Diyos ang nagmamay-ari ng kagalakan totoo, ang kapayapaan totoo. Pero ayaw niyang suluhin, gusto niya umabaw sa atin. Amen? So lahat ng ito, unlimited, walang hanggan, di masusukat. Wow yan. Wow yan. Sapagkat ang Diyos na may ganyan ay tumitira, tinatahanan sa, nagpasyang tumahan sa iyo. No? Alam niyo, every morning, kailangan lang ng awareness natin, yung gising ng kamalayan mo, na ikaw ay kaisa ng Diyos. Ang Diyos ay tumitira sa iyong mga kapatid. Yun lang, every morning. Doon daw tayo hindi consistent eh. Yung pag-isip ko talaga gagawin ko eh. Yung buong maghapon na busy tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos ay hindi malayo, malapit sa atin. Hindi siya malayo, hindi siya malapit. Tayo ay iisa Espiritu sa Diyos. No space in between. Alam niyo? Kapag nagising ka sa katotohanan yun, walang puwang na namamagitan sa iyo at sa Diyos. Tayo at ang Diyos ay iisa. Kung bakit pala sinabi ng Panginoong Isus yun. Kasi Spirit siya at Spirit din tayo mga anak niya. Amen? Kaya tinawag po siyang El Shaddai. At di natin masisisi, may nagtatag ng El Shaddai. Dumami sila. At ang ibig sabihin po ng El Shaddai ay the all-powerful, all-sufficient God who can, ano sabi niyan? Do anything, any bit, and meet any need. Nalala ko nung bago-bago kami ni Ate Maylin nyo, ay 1988, binili ako ng tatak ko ng tricycle. Pinalagyan ko ng El Shaddai dahil nagandahan ako sa pangalang El Shaddai. Wala akong alam na may yun palang El Shaddai. May bilade, nakaparada ako sa may Kalagiman. Aba yung nanay, sabi sa akin, Hallelujah, brother! Hallelujah! Bakit po? Hallelujah, brother! El Shaddai ka rin? Hindi ko nga. Wala pa ako alam na merong Eddie Pilatri El Shaddai. Natuwa
Oh, ano ba sabi ko? Eddie Durante. Kaya ba Eddie Durante? Wala na. Mike Durante. Pinagsama ko si Pinagsama si Eddie Villanueva. No? D.I.M. tsaka El Shaddai. So, El Shaddai, ano nga ibig sabihin nito? The God who is more than enough. Sa Tagalog, ang Diyos na higit pa sa sapat. Na? Yan ang El Shaddai. Ang kaso nga, wala sa pangalan yan eh. Nasa pangalan, kahit pa, mamaya malalaman ninyo, wala sa pangalan talaga yan. At akala ko pa noon na mga El Shaddai ay hindi katulad namin. Dahil alam niyo po, may mga lumabas na ng El Shaddai. Diba? Yung Lord of the Nations, no, Tarosa, lumabas ng El Shaddai. Yung pastor naging kaibigan ko, tinanong ko pa, kailan ka namulat sa El Shaddai at lumabas ka at magtayo ng ibang church? Sabi niya sa akin, hindi ako namulat, hindi ako nagising sa loob ng El Shaddai. Born again ang mga El Shaddai. Doon ako na born again, sabi niya. Talaga ba? Born again daw yung mga El Shaddai. Sa loob daw ang teaching na pareho natin. Akala ko, yung mga naboborn again lumalabas. So, gano'n din naman sila. Okay. Ang Diyos na higit pa sa sapat. Pero ano man ang kanyang pangalan, tatay natin yan. Amen? Kaya yan ay Jehovah, El Elyon, El Shaddai, kung ano pang kinakabit na pangalan ng Diyos, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, tatay natin yan. Ama natin yan. No? Kaya pala, ito na tayo, 2 Corinthians 9:8. No? Kaya pala, no? Ang sabi sa 2 Corinthians 9:8, and God, balikan natin ito, marami pa tayong makikita rito. And God is able to bless you abundantly. And God is able to bless you abundantly. Sino rito yung buhay nila paangat? Sino rito yung buhay nila paayos, paangat? Hindi pabulusok. Kundi paangat, mga kapatid. Napapansin niya. No? Dahil, because the Lord is with you, mga kapatid. No? Si Joseph ganun eh. The Lord prospered Joseph because the Lord is with him. Balik tayo dito. And God is able to bless you abundantly may purpose. So that, in all things, at all times, having all that you need, eto na, you will abound in every good work. Abound in every good work. Binibless tayo ng Diyos ng sagana para makagawa din tayo ng saganang kabutihang loob. Saganang mabubuting gawa. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? No? Nandiyan pa kayo? Okay. Tagalog natin, magagawa ng Diyos daw na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng area ng buhay mo. Hindi lang sa kalusugan, hindi lang sa pera, sa lahat po, mga kapatid. At higit pa, sabi rito sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawak-gawa. Lagi ko yung ina-encourage. Ito yung area, huwag niyong pagpaguran. Ito yung area na huwag niyong pagsawaan. Itong paggawa ng mabuti. Totoo, hindi yan nakakaligtas. Pero yun yung nature ng Diyos na tumatahan sa atin. Yun ang kalikasan, katangian ng Ama na sinasamba natin. Amen? Lagi siyang gumagawa ng mabuti. Kaya gusto niya yung mga anak niya, di ba, let your light shine before men, that they may see your good works. Let lang. Walang effort, walang persahan. Let your light shine. Hayaan nyo daw magningning, may liwanag sa inyo. May ilaw sa inyo.
mga kapatid, kahit di mo alam, kahit di mo pansin, kahit di mo feel, tinawag kang light of the world. Ha? Ilaw ng sanlibutan. At ang sabi ng let your light shine. Ang ilaw, pag pinindot ko, walang ka-effort. Hindi siya hirap na hirap magbigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Diba, pag pinindot ko ba ng ilaw sa madilim na kwarto, hirap na hirap yung bumbilya. Pero na lang, kung dito, siyempre, pero no effort, bigla na lang, kita mo lahat. Kaya sinasabihan tayo, let your light shine. Hayaan mo lang. Yung umaga na ito, mga kapatid, samahan niyo po ako. Sisisid tayo ulit. At tingnan natin yung mga benepisyo ng pagkakawang gawa, mga kapatid. 2 Corinthians 9:8 yan. Mga kapatid, bakit nga ba, dito tayo sa benepisyo ito, bakit nga ba ang mabuting gawa, ang paggawa ng mabuti, ay nagbibigay ng positibong pakiramdam sa katawan? Dito tayo lalalim ngayong umaga. Tama ba ako dito? Yung paggawa ng mabuti, nagdadala ng masayang pakiramdam. Sino rito? Huwag mo sabihin kahit kailan, di ka pa nakagawa ng mabutihan. Ano ka ba naman? Kapatid, I'm sure meron ka ng natulungan, nabigyan, natulungan sa iba't mga ibang paraan. At sa paggawa ng mabuti, hindi sabihin pera lang ito, mga kapatid. Huwag niyong limitahan ang sarili niyo, Pastor. Paano bang makagawang mabuti? Palagi ng 20 pesos na ba ng pulis ako? Hindi po. Marami tayong mabutihan pwedeng magawa sa kapwa kahit wala tayong pera. Maraming magpapasaya sa sarili natin. At marami rin tayong magagawa para pasayahin yung ating kapwa. Hindi tayo lang, limitado lang sa usaping pera, pagbibigay ng pera, mga kapatid. So bakit nga ba ang paggawa ng mabuti nagbibigay ng positibo ka? Hindi yan. Nagdudulot ng saya sa sarili natin. Nagdudulot ng sigla sa sarili natin. Yung paggawa ng mabuti. Bakit nga ba, mga kapatid? Bakit? Nakita ko po ito, sabi rito, do good, feel good, do good. Bagamat tao ang nagsabi nito, mga kapatid, sinusuportahan nito maraming verses sa Bible. Na ang do good ay nagkakaroon ka ng good feelings. Do good, feel good, pero mga kapatid, yung mga meron din, yung mga feel good din, gumagawa ng do good. So cycle siya. Huwag mag-stop. Do good, feel good, at habang feel good, do good. Nakakarating ba ako? Do good, feel good, do good. Mga kapatid, why does doing good feel good? Ito yung mahalagang tanong. Sabi natin, diniklaro na natin sa church na ito, magiging holistic tayo. Hindi lang tayo pa na-espiritual. Sasakay natin yung, nalimutan nyo na kasi kaya nagkasumpa pa tayo dito. Hindi pa, nagkasumpa pa tayo. Dapat sama natin yung physical. Hindi palagi spiritual yung ating sarili rito. Kasi yung mga katawan natin ay mahal din natin. Amen? Okay. So why does doing good feel good? Ito, pinagalo na. Masarap sa pakiramdam ang paggawa ng mabuti dahil eto na. Science tayo. Magiging doktor kayo ngayong umaga. Masarap sa pakiramdam ang paggawa ng mabuti dahil trigger ito yung paglabas ng mga pangunahing chemical sa utak. May mga chemical sa brain. May mga chemical sa brain. Kaya nga kami, may mga chemical imbalance. Kami may mga depression at panic attack at anxiety. May mga chemical sa brain na natitrigger kapag gumawa ka ng mabuti. Ito na sila. Tulad ng dopamine. Ano ba? Serotonin at saka oxytocin. Salamat sa internet. Dati, mga doktor lang ang nakakakita nito. Kaya sabi ni Ed Lapis, aral pa, kasi mayaman tayo sa impormasyon. Ngayon, ang sakit mo o kakulangan mo ng sa katawan mo, pwede mo nang itype. Sasabihin niya sa iyo yung dapat mong kainin at dapat mong iwasan. Kompleto na. Hindi palaging doktor na yung mga kapatid.
Serotonin, dopamine, oxytocin. Dati alam ko lang serotonin. Lagi ko sinasabi sa inyo, yung chemical na nagpapasaya sa brain, kulang kami. Mali rin pala ako ng paliwanag sa inyo. Mali rin pala ako ng interpretasyon. Mamaya sasabihin ko, ano yung serotonin pala. Hindi pala ito chemical nagpapasaya, nagpapatatag lang ng mood. Ano ho? Meron talagang nagpapasaya. Ito ho, dopamine. Mga kapatid, yan ang natitrigger kapag nakatulong ka sa kapwa, kapag nakagawa ka ng mabuti at nasiyahan ka, mga kapatid, nagdudulot ng magandang pakiramdam, na lumilikha ng matinding saya. Aba, lumilikha ng matinding saya kapag nakakatulong ka sa kapwa at nagpapatibay sa magandang ugali. Kaya yung mga tao walang ginawang matino, siguro walang dopamine. Kulang. No? Walang ginawang matino. No? Pati yung mga tao, puro na lang karungkulan sa buhay. Ano, sabi na natawa ko kay Labis. Kung malungkutin ka, huwag ka na mag-sunset-sunset, pa-sunset-sunset ka pa. Malungkutin ka na, pa-sunset-sunset. Natawa lang ako rin sinabi. Oo nga naman, maraming mga Pilipino madrama gusto nila panoorin sunset. Ay, ang ganda yung picture. Tapos mag-iisip naman ako malulungkot. Sabi niya, okay, tigilan mo makasunset kung ikaw malungkutin. Tatawa ko doon. Ito yung oxytocin, mga kapatid. Hindi natin yung serotonin. Oxytocin naman, kilala bilang love hormone. Ano, love hormone o bonding hormone. Pati ito nag-trigger. Na? Banda mo na yung natulungan mo, ay hindi mo kilala, gusto mo makilala na rin, at makabanding na rin. Ano ha? Gusto mo na rin siya maging kaibigan. So, ito yung pakiramdam ng pagtitiwala, pagkakaroon ng mainit na damdamin at koneksyon sa ibang tao. Yung masaya, pag meron kayong bagong kaibigan, saya, di ba? Bagong kakilala. Ako pagpasok ko ng high school, pasukan pa lang, naghanap na akong kaibigan. College 10 first year, sino kaya ang bagong kaibigan ko eh? Purani ako, naghanap na ng bagong kaibigan. Masarap magkaroon ng mga bagong iyon, mayamang sa oxytocin. Mayaman ka kapag gusto mo lagi ng bonding. No? At mga kapatid, pansinin niyo, may mga taong palagi nagsosolo. Okay? May mga taong ayaw lumabas ng bahay. Kaya pala, naawa na din sa depression. Kung isang wala kang munang gustong bisita. May mga ganun po kami. No? Yung mga kasama ko, hindi nila ako mabibigla, may good akong ganun eh. Pastor, may meeting tayo. Okay po. Kailan po? Ngayon na. Ano ba na nagkakaguro mo natin yan? May meeting tayo, tatawag kayo ngayon na. Hindi nyo isa sa alang-alang kung nagkakasal ako kayo, naglilibing ako. Ngayon meeting, hindi mo makakatipog na ganyan. Eh mga gano'n. Dumating na rin po sa akin yung ayaw ko magkaroon ng bisita sa bahay. At pag may dumating na pasok, parang magba ako, parang ulit ako. Sabi ko gagawin. May mga gano'n ako. So, kaya pala yung mga taong mapag-isa, hindi lahat at ayaw ng company, yun pala yun, mga kapatid, kinukulang sila ng oxytocin. Amen? Pero ikaw ay gusto sa company, sa masayang grupo, ay mayaman ka sa oxytocin. Okay lang ba kayo sa pinag-aaralan natin? So, dopamine, oxytocin, mga kapatid, at itong panghuli, ang sabi ko, akala ko ito yung nagpapasaya talaga. Hindi. Nag-trigger din ito, lumalabas din ito kapag nakagawa ka ng mabuti. Serotonin sa brain. No? Ang ganda po nito, i-share ko sa inyo. No? Ang pagtulong sa iba ay nagpapataas ng level ng serotonin sa brain na tumutulong sa iyo maging kalmado. Kontento, ano ba? Natatag na emosyon. Ito, pinapatatag niya yung dopamine. Kuha niya na. Yung saya, kasi kami meron tinatawag ding mood swing. Alam niyo yung mood swing?
Mamaya malungkot, mamaya masaya. Mamaya malungkot, mamaya masaya. Mamaya malungkot, mamaya masaya. Kamaghapon yan, hindi yung bukas malungkot, kinabukasan masaya. Hindi. Naranasan ko na yung kada minuto lang. Kada minuto lang, natatakot ka, tapos bigla sasaya ka. Natatakot ka, sumasaya ka. Natatakot ka, sumasaya ka. Kasi nakikipaglaban ka eh. Nakikipaglaban ka sa mga pumapasok sa brain mo. So siya mga kapatid, ito yung nagpapatatag ng ating food. Mga kapatid, lagi kong tinatanong yung doktor ko, lagi na sinasabi sa akin, Pastor, may mga pagkain mayaman sa serotonin. Eh, parang lang sinasabi sa akin, saging. Kaya ang dami pala. Mga kapatid, avocado. Nagpapasaya, avocado. Poultry products. Mga pagkain galing sa manok. Itlog. Manok. Ito pa. Dark chocolate. Dark chocolate. Wala dito yung kinasal ko eh. Natutuwa ko. Nagdalawang kita na sila. Yung regalo sa akin, ang kinasal ko, puro dark. Puro dark. Siguro ito hindi ka mo-observe, puro dark din. Binigay sa akin. Kaya natutuwa ako. Dark chocolate, mga kapatid. Sa dopamine naman, ang malakas makapagpasaya yung sugar at yung caffeine. Tinay ko, kung ang Coca-Cola ba ay mayaman sa dopamine. No, sabi niya. Ang Coca-Cola nagpapasaya kasi sa sugar niya at sa caffeine niya. Hindi dahil sa dopamine. Mga kapatid, sa serotonin, ito ibabahagi ko sa inyo. 90% ng serotonin nasabihan natin na 10% lang or 5% ang nasa brain. Ito ang dahilan kung bakit yung may mga GERD o acidic, ano pa ba? Gastro o yung mga mahangin ang yan, hindi healthy ang tummy, ay nakukulit din sa brain. No? Napansin nyo na, kung minsan, pag natakot kayo, damay patityan nyo. Pag na-excite kayo, damay patityan nyo. At yung bata ako, pinagtata ako, aayain lang ako mag-swimming, sumasaktan sa tiyan ko, gusto ko, nandun na kami. Ano ba yun? Inaya na ako mag-swimming. Bukas pa, gusto ko nandun na ako sumasaktan. Bilis, no? Bilis, ganun yan, mga kapatid. No? Kaya pala dapat, healthy rin yung ating tabi pala. Nakakatulong daw yung mga probiotics sa serotonin na nasa ating tiyan. Gaya ng Yakult, mapitig na ako dito na Yakult, yogurt, at kung ano pa. Amen! So ito yung reward natin ng katawan natin. Ano ha? Kung bakit kapag gumawa ka ng mabuti, sumasaya ang pakiramdam mo, mga kapatid. Proverbs 11:25. Sabi rito, a generous person will prosper. Given na yan, yung taong generous, payayamanin, pasasaganin ng Panginoon. No? Yung yumaman dahil kuripot, hindi po masaya yun. Ha? Yumaman sa pagtitipid, pagkukuripot, hindi masaya yun, mga kapatid. Kaya maraming ganun, maikli ang buhay, mga kapatid. May karugtong pa. Whoever represses others will be repressed. May balik talaga eh. Pag nagagawa mo isang tao, pasayahin, pasasayahin ka rin ng Panginoon. Amen? Amen ho ba? Palagpakan natin ng Panginoon ko. So, biblical siya. Whoever represses others will be repressed. Kaya ako, sinasama talaga sa maghapon na ito. Isang, sabi ko kay Ate Maylin niya, wala pang nagagawa, palubog na yung araw. No? Kung dati, naiinis ako sa mga park boys. Mga park boys ngayon, pag di mo binigyan, nagtatabog sila eh.
No? Hahampasin pa yung bubungan ng tricycle mo. Kasi naman kung minsan, naka-discount ka bilang PWD doon sa pinili mong isang ulam, makikikilan ka naman sa labas ng mga farm food, wala din yung discount mo, mga kapatid. Pero ngayon sabi ko, Ate Miley mo, naghahanap pa ako. Nasaan ba sila? Para matuwa ang puso mo, mga kapatid. Amen? Amen. So doing good is the nature of Jesus. No? Likas kay Jesus gumawa ng mabuti. Si Jesus na nakatira sa iyo, gawa yan ang gawa ng mabuti. Sabi niyan sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit, ito na, and power, and how He went around doing good. Mga kapatid, si Jesus pinuspos ng kapangyarihan at ang Espiritu Santo, ang resulta, hindi mag-tongues, hindi. Ang resulta, kasi karamihan, napuspos daw, nag-tongues. Si Jesus, napuspos. Pero ang resulta ng kapuspusan, gumawa ng mabuti. Amen? Kaya ang taong puspos bang ng mabuti, gawa ng mabuti. Hindi yung puspos niya. Tumabi tayo. Baka pag ilihins ka niyan, parang kinuryente. Hindi naman gano'n si Jesus, mga kapatid. Amen? No? So si Jesus, pinuspos na kapangyarihan ng Espiritu Santo, resulta, nag-uumapaw siya sa good works. He went around doing good. Pag may nadaan ng bulag, makakakita. Pag may nadaan ng lumpo, makakalakad. Pag may nadaan ng patay, mabubuhay. Pag may nagugutom, walang tinapay, pinapakain kumpleto. Kasi ipinapabuhay ni Jesus ang kaharian na nasa Kanya. Amen? At sa kaharian ng Diyos, sagana. Amen. Amen. So nature ni Jesus ang gumawa. Nature ni Jesus, si Jesus ang nakatira sa atin. Likas sa Kanya. Ang umikot at gumawa ng mabuti, mga kapatid. So, balikan natin to. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan daw ibibigay ng Diyos, mga kapatid, na upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Yan ang purpose. Kahit na balik-balik na rin mo itong verses na ito, ang purpose talaga ng blessing ay maging blessing ka. Ang purpose ng Diyos ng blessing ay maging blessing tayo. Alam niyo pagka gano'n, hindi titigil yung cycle. Tumitigil lang ang cycle kapag ikaw na binibless ay nagiging reservoir. Kapag ikaw na, mabuti pa yung dam Yung dam pag napuno, may mga pupuntahan. Pero yung reservoir, ano sa Tagalog reservoir? Imbakan. No? Hindi ka imbakan. Hello? Hindi ka imbakan, mga kapatid. The purpose kung bakit tayo binibigyan ng more than what we need, dahil gusto ng Diyos, yumaman din tayo sa pag-awang gawa. No? Maya, ang mga tao gano'n Yung tao yan, simple lang. Hindi naman siya, hindi naman gano'n. Nakakita na kayo mga tao gano'n. Hindi naman mayaman na mayaman, pero mayaman sama, kabutihan ka. May pastor kami kasama, bago namin kasama pastor. Sa ilang outing nakakasama ko. Pero binita ko na sa meeting kahit pag wala siya. Natutuwa ko kay pastor ganito. Nung nasa Boracay tayo, sabi bago pa lang kukunin yung bag ko. Ikalagay niya sa kanya. Tapos pagkababa ng aeroplano, kukunin din yung bag ko. Tapos pagkakain na tayo, hahanapin yung wala. Tapos pag may kukunin ako na po, pastor, ako na po kuha. May mga, alis ko siya palagi. At naalala ko si Pastor Cesar, talagang pag may lalangawin kami, diyan ka na lang sa sasakyan, Pastor. Ako na yung aasiraso. Isa, nasa PSA kami, nasa LTO. Nasa loob lang ang sasakyan. Siya yung ikot ng reporter at tinatapos yung mga buwan. May mga tao, mga kapatid, mayaman sa kabutihan ko. Bakit? Masaya sila doon Amen? Do good, feel good, do good.
Sabihin nga ninyo, do good. Feel good. Feel good? Okay. Pag sinabi kong do good, sabihin nyo, feel good. Pag sinabi kong feel good, do good. Okay, good, good. Testing pa lang yun. Feel, feel. Okay. Do good? Feel good? Yun, mga kapatid. Pero na tayong alam. Ano, susunod, grade 2 na tayo. So, do good, feel good, feel good. Do good. Ano ha? 2 Corinthians 9:8 yan, mga kapatid. Alam niyo yung context niya? Okay, ano yan? 2 Corinthians 9:8. Atras tayo. 2 Corinthians 9:8 yun. Yung pinapasagana tayo para mga kapatid, diyan lang kayo. Huwag kayo mainit. Ha? Kakain din kayo ng tanghalian. Atras tayo para lalo natin maintindihan itong mga inutusan ito ng maging blessing sila. Ito na 2 Corinthians 1. 8-9 yun eh. Tingnan natin yung 1 and 3. Sino ba yung mausap? Siyempre, mga taga-Corinto. No? O yung tingnan natin simula ng chapter 8. Tingnan natin simula ng chapter 8. Ngayon, mga kapatid, okay? Sabi ni Pablo, bago ng verse 8, verse 9. Ngayon, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Take note, mga iglesia. Maraming churches to. No? May ginawa ang Diyos. No? At dahil daw ito sa biyaya ng Diyos. No? May ginawa sila dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa grace ng Diyos. Mga kapatid, nung tingnan ko sa mapa, ang Macedonia, ayan o, ang laki pala ng Macedonia. Nandyan, mga iglesia nandyan ang mga taga-Pilipos, nandyan ang mga taga-Thessalonica, nandyan ang mga taga-Berea. Puro yan, binanggit ang Bible yan, mga kapatid. Gawin natin color, mga kapatid. Yung guhit na grade yan yung paglalakbay ni Pablo. Ano ha? So yun yung Macedonia na sa panahon natin ngayon ay Greece. Greece, mga kapatid. So yung tawagin mga iglesia sa Macedonia, mga kapatid, dito napaisip din ako. Alam niyo na, rally-rally ngayon, talagang nasama na sa relihiyon yung rally. Napansin niyo ba? Nasama na sa politika yung pangalan ng relihiyon, mga kapatid. Pero, mga kapatid, yung pangalan ng mga simbahan noon, nakadikit lang sa bayan. Iglesia sa Corinto, Iglesia sa Pilipos, Iglesia sa Macedonia. Wala na, Jesus Christ, the name above all names. Lord Jesus Christ, wala na. Ano kayo? AG, Assemblies of God. Ano kayo? First AG, tawag namin sila. Sabi ang unang AG. Ano kayo? Baptist. Kayo ano? First Baptist. Second lang sila. Ang dami ngayon nagtatalo sa pangalan, mga kapatid. No? At kapag hindi daw, totoo ito kapag hindi daw INC ang pangalan mo dahil Iglesia ni Cristo, ang bagay ka ng Panginoon, hindi ka maliligtas. Kung ikaw ay JIL, LJL, hindi ikaw pupunin kasi ang babalikan, Iglesia ni Cristo. Kaya takot talaga silang hindi punta, hindi sumunod. Dahil hindi sila maliligtas. Hindi sila nakinig. Pero tayo isang pamilya sa Greece, lumipat. Isang pamilya, natuwa ako, nagkaroon ako bigla ng isang pamilya noon. Alam nyo ang dahilan? Iniwalag sila, hindi sila sumunod sa boto. Sa botohan, hindi nila binoto yung inendorso. Ganoon, mga kapatid, hindi iwalaga. Ganon sa kanila, mga kapatid. Ha? Ganon kahalaga ang pangalan sa kanila. Pero tingnan nyo, noong panahon pa lang iyon, dapat pala ang pangalan ng mga simbahan ngayon ay Iglesia sa Doña Francisca Palana. Iglesia sa Bagong Bayan Palana. Iglesia sa Bliss. Ha? Kaya nung nauso yung Don Was,
pastor ako sa Bliss. Eh, nasa CSB kami. Alam niyo CSB, Church of Bless? Dumami na sila ngayon, mga kapatid, sa buong bataan. Ang dami na ganun, CSB. Tinanong ako, pastor, CSB din ba kayo? Oh, CSB. Church of Bless? Hindi. Church of Bliss. Church of Bliss. CSB. Church of Bliss. Ano ha? So, habang nagtatayo yung mga born-again churches sa Pilipinas ngayon, walang tamang pangalan mo rin yun. Sa panahon ni Pablo noon, church sa Macedonia, church sa Corinto, church sa Filipos, church sa Berea. Ganun lang kasimple. Amen? Hindi dapat iglesia ni Cristo. Mga kapatid, para kung barko, sumakay ka na, kahit ano ka pa, basta nakasakay ka, masasama ka. Ano? Okay, mga kapatid. Verse 2. Ito, ano ba ang ginawa sa Macedonia, ng mga taga-Macedonia? Sa gitna ng matinding kahirapan. Sa gitna ng matinding kahirapan nila. Nag-uumapaw ang kanilang. Kung tingnan nyo, bakit kaya bigla ka lang sumaga ng kanilang saya? Ang kanilang, ayun o, yung nauna o, di ba nahihirapan daw sila? No, sa gitna ng matinding kahirapang dinanas nila, nag-uumapaw ang kanilang kaligaya. Posible pa yun? Posible pa yun? Hello? Pwede pa yun? Pwede pa na mangyari yun? Sa gitna ng kahirapan, masaya ka? Oy. Amen? Sa gitna ng kahirapan, masaya ka. Eh, bakit ano ba ginawa? At mula sa kanilang labis na pag-iingaso. Kung magsalita si Pablo, talagang labis na pag-iingaos. Hindi basta nag-iingaos, kundi sobrang pag-iingaos. At mula sa kanilang labis na pag-iingaos. Ano sabi? Bukas palad ang kanilang pagbibigay. Grabe mga simbahan ito. Mga kapatid, again, mga kapatid, tungkol ito sa pagbibigay. Pero dito, kapag ako nag-preach ng talagang ito, hindi ko ito nililimitahan sa pera, sa pagtulong sa pera. Kahit anong mabubuting gawa na pwede natin gawin sa kapatid, sa kapwa, mga kapatid. Amen? Yun ang sinasabi. Ano ha? Na pagtulong. Tingnan nyo. Anong tawag yan? Nag-uumapaw ang kanilang kaligayahan. The joy, mga kapatid. At mula sa kanilang labis na paghihikaos. Naghihikaos? Anong tawag doon? Pray. That is pray. Amen? Kaya kayo? Naghihikaos eh. Pray. No? At anong tawag yan? Bukas palad pa rin. Yung glow. Yung dalon. Hindi tumigil sa faith. Lumaloy. Ang sinasampalatayanan. Amen. Verse 3. Makapagpapatotoo ako sa inyo na usang loob silang nagbigay at higit pa nga ang kanilang makakaya. Higit pa sa kanilang makakaya. Thank you. No? Sapagkat, ito na matindi. Ang kukulit nila, ito na matindi. Sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakiusap sa amin. Ano daw yung pinapakiusap nila? Nabigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga mahalang kalagayan. Grabe. Ang titigas ng ulo sa paggawa ng mabuti, ayaw pa awat. Meron palang mga ganun. Matitigas ang ulo sa paggawa ng mabuti, ayaw pa awat. Pakiusap ng pakiusap kay Pablo. Sige na. Alam niyo, sino kausap kay Pablo ulit? Mga taga-Corinto. Alam niyo, Corinto, walang problema sa pera. Maraming issue doon, nagugulong, pero hindi niya problema ang pera. Sila ang sinachallenge ni Pablo, mga kapatid. Higit po sa aming magagawa o inaasahan ang kanilang ginawa. Bakit? Kasi una, inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon ang sa amin. Kinumit nila yung sarili nila sa Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Yung church natin sa Sentro 1, 4 na beses na namin pinuntahan. Pakinggan niyo kung bakit. Kasi yung inuupahan nilang
napakaliit na kwarto doon sa Plaza ng Oranje. 8,000,000 tayo, buwan-buwan. 8,000,000. Eh, lalabing 5 yata sila. Hindi sa 10 lang pag nandoon ako eh. Magsasalita ako. Pilit namin pinapag-usapan na umanap na kayo ng mas mura o kaya hulugang lugar na 8,000,000 ang ibinabayan. Mga kapatid, ang tagal na nila. Ilang taon na, sabi ni nga ni Pastor Henry, i-compare mo yung 8,000 monthly, ilang taon na sila doon. Makakabili na sila ng isang lugar. Pero ayaw pa rin nilang paawan, mga kapatid. Yung pala, natulasan namin, may mga kapatid na nagtalaga na ng sarili sa Panginoon. Inialay nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. May mga abroad na nagsabing, 2,000 ako dyan, monthly. 1,000 ako dyan, monthly. 500 ako dyan, monthly. Hanggang sa mabuo yung 8,000. Bukod pa yung offering nila. Meron silang kinumit sa Lord na sa pagrenta, may tanim ako dyan. Akin yung, may bahagi ako dyan sa pagrenta. Tataniman ko yan ng 1,000 monthly. Hindi ba 2,000 monthly? Hindi namin sila maaawat pagdating ng mga kapatid. Mahirap kalabanin yung naramdaman. Tumigil kayo sa ulit-ulit yung ganyan. Hindi. Paid na nila yun, mga kapatid. Kaya tumigil na kami. Tumigil na kami. Kaya na lamang namin na upahan nila yung 8,000 monthly. Bakit? May mga kapatid na sumagot doon pa man. Amen? Hallelujah. Palaparan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ang cycle ganito lang eh. Tapos na po tayo. Ito lang ang cycle. Narinig yung word ngayong umaga? Sino nakarinig ng salita ng Diyos ngayong umaga? After you hear the word, mga kapatid, the word of God, ang cycle niya, tinutubuan kayo ng katamaran. Tama ba? Tinutubuan kayo ng pananampalataya. So, sino rito nakuha ko ng dami niya? Na lalo pang gumawa ng mabuti. Again, hindi lang pera. Gumawa ng mabuti. The word, faith, tapos action, tapos joy. After ng joy, word ulit, mga kapatid. Amen. Do good? Feel good? Good, good? Hallelujah, mga kapatid. Maalala nyo sana yan. Sa buong maghapon. Do good, feel good. Okay lang ba sa inyo? Na? Pwede rin magawa ka ng sticker. I-print nyo sa likod ng pinto ninyo. Na para paglabas nyo ng bahay, nabasan ninyo. Saan mo kayo pupunta? Do good, feel good. Minsan, di ka pa nakakadugod. Lumabas ka na ng bahay, feel good na. Amen? Nasa kondisyon ka, maganda ang mood mo. So, bless po. Hallelujah. Anahan. So, sabi rito sa ating pagtatapos, your generosity will never fail to produce supernatural harvest. Amen. Tumayo po tayo lahat. Pinagpala niyo po kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng kagandahan loob. Ikaw ang Diyos na sumasagana sa kabutihan at ang kalooban mo sa iyong mga anak. Panginoon, mapuspuspin sa paggawa ng kabutihan. Totoo, hindi mabubuting gawa ang nagligtas sa amin. Pero bunga ng aming pagkakaligtas, kalooban mo sa amin na sumagana sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat ito po ay magpapasaya at magpapahaba ng aming buhay. Panginoon, hindi lang yun. Nangako ka pa na lalo mo pa kami pagpapalain. Salamat po sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so isang po, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Meron po ba tayo natutunan sa umaga na ito? Amen. So, yun. Sabi ko ng ating pastor, ano po, paggawa ng mabuti. Lahat naman tayo, since nasa atin ang Panginoon, I guess, yung